Ako, pag-uwi sa kaitasan. Panginoon, muli o Diyos, muli ka namin nakakita ang namin. Kalulhati ka namin, Panginoon. To offer you, O God, to offer you sacrifice of praise. To offer to you, Lord, ang aming mga buhay. Sa nalawag sa iyo, kapag-isa pa, Panginoon. Ito po ang buhay na ito. Nabuhat din sa iyo, Panginoon. Buhay na ito na tinubos niyo, Panginoon, sa pagpagitan ng pagkisa ng ibanal. Siguro namin, Panginoon Jesus. Yung Lord our lives, Panginoon. Lord, may ito sa inyo pong kapurihan, sa inyo pong biyaya. Ay kung naalala, mga kapatid namin, may mga karadaman. Ang lagi namin, Lord God, sa inyo pong kagalingan sa kanilang sa iyo. Sa bawat sa amin na narito, Panginoon, sa aming pakikinig ng salita. Espiritu Manal, kami po sa paglupan ng aming mga puso. Para sa salita ng aming marinig, tunay na pamunga sa aming mga buhay. At pagbigay po sa pangalan, pinagkakataas sa lahat ng pangalan. Dahil pangalan ay bigay sa silo ng langit, sa sukat na ligtas, sa sukat sa sapalataya. Pagkakuli, salamat po Diyos, kayo magpala sa buhay ito, sa gawain na gaganap sa mga oras po ito. Mahayag, kaming kalagahan, ay kanal ka, mangusap ka, Panginoon, at patigtas ka, Panginoon, sa iyong papulian, sa iyong kalagahan. We praise you, Lord, in Jesus' name we pray. Ating masabi ka. Scripture reading, makikita sa Matthew 13, verse 24 to 30, 36 to 43. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang panhaga. Sinasabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagkasip na mabuting bigay sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagkasip ng mapanirang damo sa tribuhan at saka umalis. Nang tumubo at napuno ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Ayan, pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inasip ninyo sa inyong bukid? Bakit may damo ngayon? Sagot siya, isang kaaway ang may gagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na ninyo lamang na lumagutang pa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigis-bigisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamay. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao, masok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinasabi sa kanya, ipaliwanag mo po ninyo sa akin ang talinghaga tungkol sa pagpagirang damo tumubo sa bukid sa bagot sa Jesus. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay alaligid. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang
ng damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng diablo. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinipon at sinunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uubos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na kukunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at manggagalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Lord, why there's so much TV? Yan po ang pamagat ng isahe na po bahagi sa ating galantaan. Why there's so much TV? At prior, naisip yung sagot dahil maraming pagkakto. Dahil sa ating pinag-ulimate. Kaya hindi po may tatanggi. Naghanap po ang kasamaan sa buhay na ito. At marayong papatanong tayo kahit sabi ng kataligay ni natutulog ba ang Diyos. Worst, maybe we would ask, may Diyos na ba? With all the evidence na nangyayari sa ating ito, sa ating paligid. Ang mga atheist, denying the existence of God. Ito ang kanilang ground or reason. But they don't believe in God kasi laganap ang kasamaan sa mundo. If there is God, why there is so much evil? Sa mga tumalubong ng ating spray, kinakay at bitig natin Imelda, at Rumori, I will talk more about kung ating text ngayon. Isa po tinuro ko din cottage pa yung meeting. Yes, there's so much evil in this life. And again, tanong natin, why? This is the very ground ng mga ideas believing that there is no God. Kasi bakit? Kung may Diyos, bakit meron lahat ng bata? Tapos masisilang pa lang o may tulas ng tulo. Nasang bata, may cancer. Kung may Diyos, just this year, meron pong 30 mahigit na mga youth campers. Lahat sila na-swipe, patay lahat ng flashlight. Galing sila sa camp. Hindi po galing sa whatsoever. Kung may Diyos, bakit meron siyang kapataang pangarap lang niya ay makapagtapos ng pag-aaral at magulong sa kanyang pamilya at magkawang gawa, but was raped and killed. If there is God, bakit nangyayari ng mga bagay nito? Ito yung hamon o question ng mga atheists, believing that there is no God. Kamakailan lang din, nabanggit dito sa amin yung Sunday, meron lang isang Kristiyano,
Nasasilip. Pinatay sa harapan ng crowd. Pinatay sa harapan ng kanyang asawa at mga anak. Ang dalawang matang-batang anak. Mga papahayag with all boldness and tapang sa salita ng Panginoon. Maybe you would ask, siguro, next time makita natin yung picture. Yan. So, yung sa site na yun, yung kida. Si Charlie Curtin, site na ito. Maybe you would ask, no, ano ang motibo? Bakit ganun na lang, walang awang pinatay ng tao ito si Charlie Kirk? He was just in his early 20s, 21, 22 years old. Bata-bata. At sabi na itong taong ito ay galit na galit kay Charlie Kirk dahil particularly ay dahil si Charlie Kirk ang anti-gay o anti-LGBTQIA+. At itong taong ito, the killer, siya ay meron pong romantic relationship na isang transgender. So, lalaki na transformer. At yes, itong killer na ito ay nauugnay sa makakaliwa. Kung ito yung Sunday Pastorate. Sa Pilipinas, marami, hindi naman lahat na natatag ng makakaliwa. Yes, kundi ay mga pro-LGBTQIA+, sabihin, they favor sa same-sex marriage, they favor sa LGBT, they favor sa pro-divorce, they are pro-abortion, they are pro-same-sex marriage. Hindi man lahat, pero karamihan sa kanila. Pero how Christians, paano natin yung naman ng pagkatinitigan ng kamatayan? Sabi ko dyan, ni John MacArthur, na kailan din ay sa makabilang buhay na, sa piling ng Panginoon, sabi niya, all that can do to the believer is deliver him to Jesus. Ang tanging magagawa ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya ay ang ihatid siya sa piling ng Panginoon Jesus. Say amen. Pero sa mata ng mundo, yung kapatayan po ni Charlie Kirk ay monumento ng there is no God. How come na yung tao niya, Kristiyano, papahayag ng katotohanan, with boldness, with tapang, sinusuong ang threat, tinaprotektahan ng Diyos nito. There is no God. Again, all that can do to the believer is deliver him to Jesus. Why there is so much evil? Sa ating pong text, gave us the answer. Or gives the answer. You will observe po, kung i-observe po ninyo yung Bible ninyo sa Matthew chapter 13, yung buong kabanata ay hitik ng mga parable. 7 parables na binahagi ng Panginoon Jesus dito. And you will observe na ang tinuruan niya ng parables ay ang crowd. Sabihin na natin yung public. But kapag pinaliwanag niya na yung parable, yung 12 alagad lang niya. Sa 12 alagad lang niya, pinapaliwanag ang kahulugan ng mga kalinhaga. Verse 1 and 2, hanggang 3, ito mababasa natin sa chapter 13. Tuwing araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naumok sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng tao lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon daw po. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talikhaga. Parables. Verse 34, same chapter, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talikhaga. At wala siyang itinuro sa kanila
ng hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ang lahat ng tanong natin, bakit? O para po, bakit talinghaga? Tanong din ng mga alagad. Ito sa verse 10. Verse 10. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang naunawaan ng liwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. So think about it. Si Jesus, nasa harapan ng crowd, nagtuturo siya through parables, at tinuro niya through parables para hindi nila maunawaan. Verse 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti nasa kanya ay uulit pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat kung tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, hindi nakakaunawa man. Natupad nga sa kanilang propesya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Kailanman at tumingin man kayo ng tumingin. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Verse 15, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinigit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. So here we can see, yung pangangaral ng Panginoon Jesus through parable was not really a blessing to them, kundi ito ay pagpaparusa, judgment ng Panginoon. This was not really a blessing to them na nakarinig sila ng parable sapagkat they needed it, hindi nila nakatawaan dahil hindi ito pinaliwanag ng Panginoon. Again, why? Verse 15, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga tao ito. Mahirap na makarinig. We will observe from chapter 1 hanggang chapter 12. Nagtuturo ang Panginoon straightforward, pero pagdating ng chapter 13, parable na. Why? Dahil still they don't believe. Kahit nagpakita na siya ng maraming himala, still people don't believe. Kaya sabi niya, okay, fine. I'll teach you in parable. But don't ever think, dahil patalinghaga yung aking pangangaral sa inyo, you will get it. You will not. This is my judgment. At ito po binasa natin, again, verse 15, ay nabanggit din ni Pablo sa huling kabanata ng Book of Acts. So kaya natin, sa Book of Acts, ang sinabi po dito, si Pablo po ay naka-house arrest at niliyahan niya yung kanyang kapwa mga Hudyo at siya'y nagturo. Pagkatapos magturo, some believe, some did not. Acts chapter 28, simula verse 23. Gawa kabanata 28, tuloy kabanata ng Book of Acts. Kaya nagtaka sila ng araw na iyon, maraming nang pupunta sa tinitirhan ni Pablo. Pagsapit ng araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Imagine yung haba ng pagpapaliwanag ni Paul maghapon. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. Again, ang Biblia po ay tungkol kay Jesus. Chapter 24. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. So, it is Paul, theologian, mahusay magsalita, mahusay magpaliwanag ng scripture, may naniwala, may hindi naniwala. Hindi siya, di ba, minsan ako tayo mag-share kasi pili natin, makapag-reject tayo. So, it is Paul, dahil Paul na, hindi naman siya pinaniwalaan ng lahat.
Verse 25, kaya nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ganitong pangungusap. Tama, ito po ay Timothy ni Pablo yung kinot ng Panginoon Jesus sa Matthew 13. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga tao nito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. At titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakakita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga tao nito. Tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinigil nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-isip, at magbabalik ko sa akin, at sila ay aking pagkakarinig, sabi ng Panginoon. Verse 28, dinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hindi ng kaligtasan ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo umalis at mahigpit na nagtago tayo. So, is Paul, nagturong maghapon, saan bilib, saan din na. Sabi yan sa mga hindi naniniwala, ito, nangyari ka sa inyo sinasabi ng Propeta Isaias. You are not able to listen, and so hindi kayo makakanawa. Sarado ng inyong mga tainga sa inyong mga mata. Again, sinabi ni Pablo sa mga kapwa niya Hudyo, sinabi ng Panginoon Jesus sa kapwa niya rin mga Hudyo na hindi sumampalataya, hindi tinanggap ang kanyang aral dahil sa kabigasan ng kanilang kalooban, tuluyan, pinabigas ang kanilang kalooban. So this appears na parusa ng Diyos ito sa pagtuturo ng Panginoon through parables. Like they were not being there to listen, wala sa puso nila ang pagkanaris ng makinig at makaunawa. Pero with the disciples, sabi po sa verse 18 ng ating text, si Jesus nagsabi sa kanyang mga alagad, makinig kayo. Kasama po si Judas Iscariote at unawain ang kahulugan ng kalinhaga tungkol sa pag-ahasik. Sa verse 38, pagkatapos, iwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag niyo sa aming kalinhaga tungkol sa mapanigiran mo tungkol po sa bukid. At ang text natin, sa verse 38, following, pinaliwanag ng Panginoon ang kahulugan ng kalinhaga. Dahil tanong natin, Pastor, bakit si Judas Iscariote? Hindi naman. Pinaliwanag sa kanila kasama si Judas Iscariote. So, hindi, si Judas Iscariote hindi matigas sa kanyang kalooban dahil pinaliwanagan na po siya. Sa 2 Peter chapter 2, pangalawang Pedro, kabanatang 2, verse 21, 2 Peter chapter 2, verse 21 hanggang 22, mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid, kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos ay tinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Ang nangyari sa kanila ay papatunay na totoo ang mga kasabihan, ang aso pagkatapos muka ay muli kinakain ng nailuwa na. Nakita na kayo wala na yung ganito po. Hindi, pinagawa ko ng aso yan. Ang baboy na pinalikuhan, yes, ay bumabalik sa putikan. So we can really say here, mas mabigat ang parusa kay Judas Iscariote so pagkat pinaliwanag sa kanya, still believe. Sa Luke chapter 12, sa Lucas kabanatang 12, kung po ito ng Panginoong Jesus kay Pedro. Luke chapter 12, verse 47 to 48, ang alipin nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang alipin hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang pa siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ito ay pagpig naman, kaya ako, intentionally, kung matulisin sa iyo kung kahalan ng marami, baka hindi mo siguro
Pag kita kayo ng Kristiyano, huwag na lang makinig. Kasi accountable pala ako sa lahat ng maririnig ko. If you're intentionally doing that, for that reason, malagay ko, hindi mo tatanggayin po yun. Sa Amos, o sa Amos chapter 8, bago po punta ko sa pupuntos. Sa Amos, kabanatang 8, simula verse 11 to 12. Amos chapter 8, verse 11 to 12, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairaling ko sa lupain ang tagputo. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig. Hindi saan daw po? Sa pakikinig ng aking mga salita. Isa po sa way ng pagpaparusa, no, ay hindi makakapakinig ng pagkakaral ng salita ng Diyos. Mula sa ilaga, papuntang timog, mula sa silaan hanggang sa kaguran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. And it seems, nangyayari po sa ating pong panahon, kung saan hindi mo ipapakaral ang salita ng Diyos sa maraming pong mga pananampalaan. Ang ipapangaral ay ang mga gustong marinig lamang ng tao. Kung kumikiliti lamang sa kanilang mga tenga. Sabi nga rin po sa 2 Timothy, pag-aalap sila ng mga pagturo o walang tuturo, kundi ang ibig lamang nila marinig. Whenever we comes, whenever tayo ng bahay, magkaroon tayo po ng kahandaan ng puso natin. Lord, speak to me, whatever you want. Sabihin sa akin. Hindi yung pagpupunta tayo sa simbahan, ano kaya papatama sa akin, Pastor? Ano kaya papalulit sa akin, Pastor? Dapat mag-become, padalangin natin, pag-isip natin ng umaga, nung naglinggo, Lord, kasang kapahin niyo po yung Pastor namin. Whatever ang salita po na hindi po ihanda siya mag-usap sa akin. Now, why there is so much evil sa buhay nito? As I said, this parable answers the question, why there is so much evil sa buhay nito. Number 1, next slide. So, Satan, when there's so much evil dahil kay Satanas. Verse 25, isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at sa kaumalis. So, sige itong kaaway, sa verse 39, letter A, ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba, kundi ang diabo. So, there's so much evil sa buhay na ito because of Satan. It's not because of God. It's not because there is no God. Naniniwala ng mga kaibigan. Kaya, ba't nababagsak na sa mga mundo ito, tells us na walang Diyos. Kundi it tells us na meron po Diablo, ni Satanas. Kaya there is so much evil sa buhay na ito. Hindi galing sa Diyos ang kasamaan, ito ay buhat kay Satanas, sa Diablo. Again, very clear. Isang gabi, verse 35, isang gabi, habang natutulog ng mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at sa kaumalis. Ang kaaway na ito, verse 39, ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba, kundi ang Diablo. It's not God, it's the evil, it's Satan. Yes, hindi rin ang Diyos ang nagtutukso sa tao, nagtutulak sa tao ng magkasala. Yes, ang Diyos ay nagsusubok sa atin, not for the intention na tayo ay magkasala. Si Satan, yes, inutukso tayo for the intention na tayo ay magkasala. James chapter 1, verse 13. James chapter 1, o Santiago, kabanatang 1-3, huwag sabihin ninyo man na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi naman niya tinutukso
kahit sino. So don't ever think na Diyos ang author ng sin, o don't ever think na Diyos ang nagtutulak sa tao magkasala. It's Satan ang manunokso. Remember, ginawa niya si Garden of Eden. Ngayon dahil kay Eva. At yes, kahit ang Panginoong Jesus ay hindi niya nilagpasan, pinagsuya rin ang Panginoong Jesus. Pagkatapos ang Panginoong Jesus ay nag-fast for 40 days and 40 nights. And here we can see tatlong pong schemes ni Satan. So walang dahan nito very quick. Isa ko na naturo sa mga kabataan sa overnight reading. Sabagat siya ng scheme. 3 schemes. So tatlong kaparaanan ni Satan. Again, all his intention ay sirahin ang ating relasyon sa Diyos, magkasala tayo sa Diyos. At isa sa kanyang pong scheme ay laman diyan. Laman diyan, hindi po laman loob na. Kunting mamaya kain kami ng laman loob. Exclusive lang sa mga men and women. Jesus after he fasted for 40 days and 40 nights, sabi ni Satan kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, ngayon tinapay ang mga batong iyan. Isa sa scheme ni Satan na yes, laman siya. At palagay ko is very effective, lalo na sa mga kabataan ngayon. Gusto na lang kumain sa labas, gusto na lang kumain fast food, gusto na lang kumain mga artificial food, preservative food, ayaw na kumain sa loob ng bahay. Ayaw na kumain ng luto ng bahay. Ayaw na kumain ng luto ng nanay. Dalaw mga kabataan. Siguro ito na rin sa mga nanay, sa mga tatay. Ako I strongly believe ang pinakaligtas, pinakamalinis ng maaari kong makain ay ang luto ng nanay. Kahit di siya maalat siguro, kahit di siya maraming matabang, may tulak sa timpla, pero palagay ko pinakaligtas kainin ay ang luto ng nanay. Pero maraming kabataan dito ng feel like to meet, no? I don't know, mahilig naman po ako mag-Facebook, no? Pero napakadala ka makakita ng mga picture na nakakain sa mga bahay, kuminanay, siguro, sa labas. I have nothing against sa mga bagay. Pero one thing I'm very sure, mas healthy ang pagkain dahil niluto ng nanay. Hindi ba tayo sigurado sa plato o sana? Paano nilugasan ng mga mga store na ito at mga order. Yes, dagdag pa dyan siya, mas extra budget. Alam ng mga nanay yan, no? Kung gaano kalaki ang gaano karaming mabibili ng 1,000 kaysa doon sa 1,000 na kumain lang sa labas. At minsan, I don't know, ilang parang doon sa requirement na kayo, na kailangan meron kang ginawin kumain ka sa labas. Mr. Tao o whatsoever. I observe marami ng mga kabataan, hindi marunong maghugas. Napansin niyo sa church natin. Bakit? Wala naman kasi bukasan sa bahay. Puro kain sa labas. Puro tawag dito, disposable. Well, we will do it this anniversary kasi wala tayong tubig. Not because whatsoever. Pero yes, paano matututong magluto, magbukas ang mga bata kung wala namang kinain kundi mga deliver o panda. Tapos, hindi pa naman kayo nag-deliver. Tapos, hindi mo pa alam. Nalagyan pala yun. Siyempre, pag hindi pa kailangan. Ano ba? Bibigyan mo pa ng ningitian ka pa. Bibigyan mo pa ng tip. Tapos, kinain mo pala. Bumagsak mo saan nahihiyan ng pusa. Ng aso. Yes, I believe, very effective Satan sa kanyang scheme ng laman tiyak. At yes, maraming gumagawa ng kasamaan.
para malamnan ng tiyan. At minsan malamnan ng tiyan that requires, ano requirements ng patient. Hindi naman natin mag-push ng kabuhok ng ulam, kamote, kailangan what? Pangalawang scheme ni Satan, hindi mo aral. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa verse 6, magpatiyulog ka. Tingnan niyo si Satan, talagang syuka-syuka. Ang kanyang iniisip ang katotohanan. Kaya huwag tayo makinig kay Satan. Syuka-syuka talaga siya. How come? Here is the truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth. And here is Satan, deceiving the truth. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay tatalikutingin. Sa kanilang mga kamay, ikay aalayan. Nasa mga bato, paamoy hindi masaktan. So, paano natin, ikaka-compute, paano natin, i-depensa na natin mga sarili laban sa likong aral. Kung hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. I will not open and willingly open to listen and understand the truth of God. Wala tayo sa mga gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. If we will be inactive sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang mundo is very active sa pagpupuno ng makamundo. All forms ng way ng magturo, music, media, and everything. Gadgets, lahat. Remember, sabi ng Bible, maingat tayo sa asong utak. The force of teachers. Kung hindi natin siseryosohin ang salita ng Diyos, kaaway ay seryoso. You will observe, dahil sagot ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Salita ng Diyos. Third scheme ni Satan, layaw ng laman. Verse 9, sinabi ng diabo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Pagkatapos ng pakita ang karilan ng yaman ng mundo. At yes, makita natin yan sa mga kontraktor. Ngayon, kung paano hindi sila mapusok-pusok, makontento, kahit nagkakapagkawal sila ng marami sa labi. Imagine, mayroong 40 na sasakyan. Ilang luxurious car. Nakita ko pa sa Facebook, parang ito kalingirin nila sa Senate. Mayroong bag ng Biskaya, yung Mr. Biskaya. Yung halaga ng kanyang bag ay almost kalahati. Really? At diyan siya ng offer ni Satan. Ibigay ang layaw ng laman. Itong layaw ng laman, actually, hindi natin satisfied. Really ask for more. Siguro maganda sa mga kabataan na narito, magpapaligaw rin naman kayo sa mga kontrakto natin. Joke lang yun, ha? Magpaligaw kayo sa mga anak ng Diyos. Amen, Kristiyano. Walang kontentuhan ang taong walang Kristo. Kasi amen. Kahit pagkakatamalo pa ng salapi, nakita natin niya sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kahit sobra-sobra pera nila, kahit talagang maramihan, kanilang suot, hindi imagine, naglalakad ng isang tao sa suot pa lang niya, 10 million na. Grabe, no? Kaya hindi mo talaga mahirap ang mundo eh. Hihirap tayo dahil sa kanya ng tao. Pero yes, it tells us talagang wala ang kakontentuhan ng tao kung hahanapin na niya sa mga bagay-bagay sa mundo. Ang kailangan natin ay si Kristo ang siya. Hindi ko gawain ng isang tunay na nasa Panginoong Jesus na tayo ay maging gahaman, maging nais natin ay ayaw ng naman.
Iscariote, kasama niya si Lord, nakagawa siya ng mga himala, pero kinukupitan niya kung ano ang kanilang ministry. Kasi ang kanyang Panginoon ay kanyang sarili, ang layaw ng naman. Pero si Paul, sabi niya, no, natutunan ko ng makontento, sa dana o hindi, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kasi meron siyang tunay, pananampalataya. Let me go sa pangalawang S. Dahil sa mga civil, so ayan, nagkaroon si Satan. Pangalawa, that we call it sinful men. Sinful men of Satan's children. Lahat naman tayo kasalanan, pero kung tinutukoy ko sa verse 25-26, ito po yung mga hindi pananampalataya. Walang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Verse 25-26, ang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasing ng mapanirang damo sa tribuhan at sa kaumalis. Tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Verse 38, ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binihi ay ang mga taong kabilang sa kahalan, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Verse 41, ipag-uutos ng tao, ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sa lihi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So these are the unbelievers. Walang pagsisisi, walang pananampalataya sa Panginoon. All of them are instruments of Satan to spread evil sa buhay nila. Palaganap ng kasamaan. Opo, lahat tayo makasalanan, pero sabi sa iyo katabi, dati kasama ako na. Pero dahil na may Kristo na ako. Pero kung tinutukoy na ito, walang pananampalataya. Hindi sa pananampalataya, hindi sa kanya ng kasalanan, kampo sila ng Satanas, anak ng Satanas. At yes, nabubuhay sila sa mundong ito na kasama natin. And whether we like it or not, maapektuhan tayo ng kanilang existence sa buhay ito. Balik po ninyo yung mga araw-araw binabaha sa Bulacan, bahaging Bulacan, diba? Pag tayo, binabaha sila, ayaw ng bagyo. Dahil sa kanilang dahil sa those project, paano pa niyang natural project. At least, may mga Christian churches doon, may mga mananampalataya doon. Apektado ng kasamaan ng tao. We are living with them, and we will live with them hanggang hindi pa muli bumabalik ang Panginoon. Kaya ako, mali mong isipin o pangarapin, gagawin ko lahat ng karoon ng kapayapaan ng mundo. Hindi ko magkakaroon. Magkakaroon kapayapaan bawat tao may Kristo kahit sa gitna ng mundo ito ay nababatla ng kasamaan. Evilness will not end. It will only end sa mga tao may Kristo. It will only totally end sa araw na muli pagbabalik ng Panginoon. Let me just read again, verse 39. Ang kaaway na nagasigang damoy, walang iba kundi ang tiyado. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang magkakapag-ani naman ay ang mga anghel. Ang gagawin sa pag-aani, kung paano mga damo itipunin at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel at itipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumalabas na pugon at doon ay mananangis at manangalit ang kanilang mga bibig. So ang lahat ng kasamaan, itong sanhi ng kasamaan, mga unbeliever, mga sinful men, mawawala lang ito. Not in our time. Not hindi sa panahon tayong bubuhay, kundi sa panahon ng huling pagbabalik ng Panginoon. Whether we like it or not. Kaya sinasabi ng mga atheists, oh, if there is God, why there's so much evil? The answer is, hindi pa tayo.
Why did God allow them na magpakasama ng magpakasama? Hinahanda lang sila sa mas mahigpit, sa mas mabigat ng parusa. Alam mo na gumagawa sila ng masama, muna nadagdagan ang parusa nila. Pero pinagdito nasa nila sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Saan mo sasanda ang mga anak ng Diablo? Sabi sa verse 42, sa Pierre, tayo sa araw ng eternity. Saan mo sasanda ang mga mananampalataya na nag-permission ng mga anak ng Diablo sa buhay nito? Of course, sa buhay na wala tingnan. Sabihin ng Panginoon, sabi sa verse 43. Tukayin natin ang 1 Corinthians chapter 5. Unang Korinto, kabanatang 5. Kabanata, verse 9 to 10. 1 Corinthians chapter 5, 9 to 10. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid, sakit, magnanakaw, sumasamba sa Diyos-Diyosan, tinutukoy ko. Sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y maiwasan. Sinasabi nito ni Paul, no? Hindi natin sila maiwasan. Kasama natin sila sa buhay na ito hanggang hindi pa lumabalik ang Panginoon. The only way para maiwasan natin sila, umalis tayo sa mundo. Ito tayo pupunta. Pasundok tayo. Doon at doon natin pararanasan ang pinapangarap natin. Sana wala nang kasalanan. Di ba may katalagon? Sana ay pag-ibig na lang. Isipin, bawat relasyon. This did not happen until the second coming of Panginoon. So we will live with them. At maaaring magsabot tayo because of them. So lagi natin silang kasama. Think about the circle, sabihin natin, the circle of friends with Jesus. Lalaging dalawang disipulo, may Judas Iscariote. Natapos lang, nagpiktik sa kanya ng si Judas Iscariote. So we will live in this life, in this troubled world, dahil po sa mga anak ng kaaway ng Diablo. Mula sa bibig ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 18, verse 7, Matthew 18, verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi na maiiwasan ang pagdating ng tukso. May kakilakilabot at sasabihin ng taong pinanggagalingan. So while we are here, kasama natin itong mga hindi mananampalataya na instrumento ng Panginoon para tayo sa pagkasala. Kaya, tayo po mga mananampalataya, let us be serious sa ating pong buhay pananampalataya. Lagi natin i-connect ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Lagi natin i-connect ang ating mga sarili sa kapwa natin mananampalataya. Sa gawain ng Panginoon, dahil not, we will be corrupted. Mahahawa tayo ng kasamaan ng mundo because we're living with them. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto 15, bad company quoted Proverbs, bad company corrupts. Good moral. Kasama ay sinisira ng magandang ugali. At yes, sa maliliit nating mga bata, mga anak, tayo pong mga nakatanda, we should be intentional in teaching ating mga maliliit na bata ang salita ng Panginoon. Ipamulat natin ang salita ng Diyos sa kanila. Ipamulat natin ang magandang asal. Why? Kasi ang mundo is very consistent, left and right, front and back, gumawa ng kasamaan. Sa mata ng bata, ang gawang mali ay tama. Children see, children do. Third and last, maaaring bakit there's so much evil sa buhay na ito? Sabi sa iyo gabi, mawalang gana. Sabi niya, ikaw. We, saints, tayong mga mananampalataya.
Kaya sabi ng verse 38 kagabi, ang bukid ng daigdig, ang mabuting binhi, ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Yes, tayong mga mananampalataya, kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kung say amen, pero we are not perfect yet. We still sin. Nagkakasala pa rin tayo. At sa pagkakasala natin, we could be in trouble, especially sa mga mahal natin sa buhay. Opo, even tayo may kabilang sa kaharian ng Diyos, sagat tayo namin ito sa mundo ito, sabi niyo sa Matthew 18, kapag ako ng kalagayan sa mundo ito, hindi mawawala sa ating pagkakasala. And so, kung hindi talaga tayo magiging responsible, magiging maingat sa buhay kabanalan natin, yes, our tendency is to fall sick. Tayo ay magkasala. Kaya again, napakahalaga that we keep ourselves sa God's Word, with God's people, His Spirit, dahil na kasama natin ang mga di mananampalataya. Nandito si Satan actively doing para to deceive us. Kaya napakahalaga po na ating po pananaw sa buhay na ito, dapat ang pananaw natin ay nakaalain sa salita ng Diyos. Ang worldview natin should be God's view. How we see marriage should be according to God's word. How we see sex, we should see it according to God's word. How we see politics, how we see relationship, how we see gender, how we see life, should be in line with the salita ng Diyos. And how we will in line ito sa salita ng Diyos kung hindi natin pinapahalaga ang salita ng Diyos. We are living here with Satan, we are living with his followers or allegiance. So wala tayong salita ng Diyos. Talagang maaari talaga tayong mahugot sa pagkakasala. Kapag pinapakain natin ang ating spiritual na buhay ng salita ng Diyos, we can always try yung sa tukso. Pero kung pinapakain natin ay ang laman, we will always fall to sin. Kaya napakahalaga po na nandiyan po ang ating po debosyon sa salita ng Diyos at ang debosyon natin sa fellowship ng mga kapwa mananampalataya. At napakahalaga po na bilang mga mananampalataya, bilang mga kapatid sa Panginoon, ay talagang nagtatapikan tayo kapag nalilinis ng ganda sa kapatid. Ano sabi ng Galatia chapter 6? Galatia kabanatang 6, verse 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapaglubayan ng Espiritu ang magtuwi sa Kanya. Subalit gawin niyo ito, gawin niyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matusok. This is telling us, wala talagang perfecto Kristiyano, kasi akin. Kung dahil magkakapatid tayo sa Panginoon, kapag meron tayong nakikita na nalinis sa landas, hindi natin itutulak o palayo doon sa bilis na landas. Hindi papalahanan natin siya. Hahawin natin siya pagdating sa tamang landas. Tutuloy natin siya. And all of us will fall to sin. 2 Thessalonians, Pangalawang Thessalonians, kabanatang 3, verse 14 and 15. Maaaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Verse 15. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Isa po sa sukatan na tayo po ay maturing o nagmamature. Ang maturation naman ng pananampalataya ay lifetime. Hindi naman tayo we got 10 years, fully mature na ako. Okay? Patuloy tayo lumalago. I believe, ang isa po sa sukatan ng tunay na lumalago is that kapag tayo ko'y napokorek. Kahit medyo may kurot sa puso natin, we get offended, pero we are ready to be corrected. We need God's word. Hindi na sabi ng awit 141. Awit 141, awit 3 verse 5.
Let me read po sa ESV, awit 141, verse 5, unang bahagi, ay, let the righteous strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil for my head. Hindi ganun kaganda sa Tagalog. Pagkat may pag-ibig ang mabuting tao, pwede magparusa at pagwikaan ako. Sinasabi po dito ni David, no? Yung matuwid na tao, pwede mag-correct sa akin, pwede akong i-rebuke, pwede akong i-correct, and I will take it. Sipati mo ngayon, sabi mo, na ba yung mag-correct? O papalitan ka niya. I believe nung sinabi ko ni David, I was thinking about kung yung ginawa sa kanya ni Prophet Nathan. Sabi, ikaw yun yung mayaman na nung may dumating na bisita sa iyo, ang kinatay mo yung nag-iisang tutupan ng mahirap. At hindi sinabi ni David, ginaganyan mo ako, hari ako. Hindi. Sabi niya, kasala ako sa Panginoon. May sabi, Pastor, paano pag ayaw mo nga makinig? Nagtatampo. Pag nagtatampo yan, sabihin, sa sign ng immaturity, na kung ayaw makinig, subo ko sa akin, pag-usapan namin sa session. But man, there is so much evil sa buhay na ito because of Satan, because of his children. At yes, may mapagkakataon because of us, hindi nag-isiriyo sa ating buhay karanayan. Pero again, imagine kung wala ka kay Kristo at nabubuhay sa mundong ito. Napapagpat ka sa mga dahil si Satan, nandiyan ang kampo ng Diablo. Diba? What life will be kung wala tayong Kristo? Kung hindi tayo binigyan ng kaligtasan, what our life will be? Sabi ng Revelation 24:11a, magpapatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpapatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Kung wala tayong Kristo, yun ang buhay natin. Hanggang sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Again, imagine your life na walang Kristo. Ang naghihintay lamang sa atin, tayo walang Kristo, ay nagdagatan ako. Habang tayo nabubuhay sa mundo ito na walang Kristo, nag-aakulit na tayo ng kasalanan. Kasalanan, pabor. And one day sa araw, magbabayaran natin. Pero salamat, hindi tayo magbabayaran. Salamat, hindi tayo magbabayaran. Salamat, naalito tayo. At natin ang meron. Kung ba tayo yung personal na makipag-ibig sa Panginoon? Response to His message. See how great God's mercy, His grace. See how great is His salvation. Na kung hindi ka niya naligtas, you will live in this life. Napapalitan ng kasamaan. Buhay ka na walang Kristo. Buhay ka na nalibig sa kasalanan. Naghihintay ng kaparusahan. Kaya po, Panginoon, salamat po. Salamat po Diyos dahil bigay niyo po kami ng bagong buhay. Bigay niyo po kami ng pag-asa.
man kung sa inyong liwanag. Salamat po, O Diyos. Ako po, Panginoon. Thank you for reminding us, O God, na yes, Lord, mabubuhay kami at patuloy kami, Panginoon, mabubuhay kasama ng kasamaan, kasabasa. Ngunit po, Panginoon, kung di kami mag-iingat, ay maaari po kami kasala, maaari kami mahulog sa pagkakasala, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa kapatiran. Salamat sa iyong gawain, Panginoon. Bigyan support sa atin at other, protect sa other, remind sa other, Panginoon. Baka kami nag-iintay sa araw na yung muling pagbabalik sa araw na kailangan ng mga harap, Panginoon. Kami po na sa patuloy na buhay sa ating kalooban. Salamat, Lord, hindi po kami iniiwan, pinabayaan sa patuloy na buhay at mag-isa. Nariyan ang iyong salita, nariyan ang kapatiran. Yes, Lord, nariyan ka, Holy Spirit, pag-ibig sa amin, pagkain sa amin, Panginoon. Alam po, may kami ng tawad sa mga pagkakataon na masinusunod namin ang aming kalooban. Dito sa audio, yung sa ating Espiritu. Forgive us, cleanse us, O God, from all our unrighteousness, Panginoon. Pagkakita kami tulungan, i-able sa araw buhay namin. As we live in this life, Lord, nariyan ang kaaway, ang puso. As we live in this life, Lord, nariyan, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon. Kami makapamungay ng ganay. Salamat.